Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules mga Lodi. At tanghali na po dahil tanghali na. Grabe, no? So grabe, puyat kasi tayo mga Lodi. Medyo nakipaglamay tayo sa aking kaibigan, yung kanyang parents ayun, no? So ah kaya umaga na ako nakauwi mga Lodi, mga alas 5 na ata. Alas 5 na, tapos ang aga kong gumising kasi asikasuhin ko si Boy WhatsApp. Oh my God, no? Sakit ng ulo ko. So, grabe mga idol. Alam nyo ba kagabi, syempre, aalis ako Sabi ko, kailangan makaposisyon. Ang layo ng posisyon ko abang ko. Ito. 1.89. Grabe ka naman, Jeblo. Parang I am pumosisyon. No? Ayan. Ayan yung inano ko. So, wala. Tanggalin ko na to mga lodge. Ayan. Ito, hindi kasi ako nakaposition kahapon kasi nga yun nagkabiglaan mga idol. So ngayon sana makaposition mga lodi at bumababa na, no? Kasi nung nakita ko itong umangat na, sabi ko, oh my God, may iwan na ako nito. Hindi na ako makakaposition, no? Kasi grabe na bumaba, umangat na siya. So ngayon, yan, mukhang babalikan niya at bibiguin na naman ang mga tao, mga lodi. At alam nyo naman, yung mga naglong dito sa part na to, nako, kung hindi pa kayo nag-take profit o nag-lock profit, nako, kung hindi mababa na yung mapaprofit nyo, mukhang babalikan kayo nito. Mga idol, no? So ayan yan, ang hirap kasi pagka ganun kunyari dito ka nakaposisyon, tas nakita mo yung candle, ganyan na, ayan, ganyan. Oy my God, sabi mo, paangat na, mga lodi, nagumpisa na. November is here, Moonbember is here, pero biglang boing, ayun, mga lods, na. So, eto sa tingin ko lang, lilipad to mga lods sa tingin ko, pero biglaan, no? Yung sa oras na hindi mo inaasahan, parang ganun yung mangyayari dito. So, gusto ko lang makaposisyon bago mangyari yung panahon na yun. So, mag-update tayo mga idol. Punta tayo dito sa ating unang news, no? Grabe, ito na yung dinner, no, sa Malacanang, sa White House, mga idol. Nag-dinner at andito si Cristiano Ronaldo, mga lodi, at syempre invited ang tropa na ang batik na ni Daddy Trump na si Elon Musk, mga idol, no? Spotted at White House dinner, mga lods, no? Grabe yan. Ano kaya yung lasa ng pagkain dyan, mga lodi, no? Grabe, lahat sila talagang mamahaling damit. Kailan kaya tayo makaka-experience ng ganito, mga lods, no? Mangyayari kaya sa atin yan. Ayan, speaking mga lodi, nako, nagkaroon ng botohan mga idol Medyo to ngayon, medyo mainit tong balita na to kasi nung mga nakaraan nga, kinokonek yung Bitcoin kay Jeffrey, di ba? Kay Jeffrey E. Da? Pero, ngayon nagkaroon ng botohan. The House has passed legislation to release all of the E-files in a 427 and 1 vote. O sabi dito, sino yung isa na yun na kumontra na ilabas? Kasi kung sino yung kumontra, parang ayun yung yung kalaban, mga lods, no? Grabe, So ilalabas na nila. Ay, hindi. Yung files, kailangan nilang isa publiko, kumbaga, mga idol, nako, delikado. Maraming mga madadamay na big time. Lalo na yung mga artista, mga lodi, lalo na yung mga celebrity na big time, sila Tom Hanks, basta madami, mga idol, no? So speaking, mga idol, kay Trump, nako, speaking sa baka makasuhan, imagine to, mga idol, kita nyo tong news na to, no? Trump spiritual advisor just got arrested for molesting a 12-year-old. Gravities yun, mga idol, ayan, no? Yung spiritual advisor ka, tapos ganun ang iyong ginawa. Oh my God. Di ba? Ano kayang impact nito kay Trump?
no? So, ayan yung mga may init na balita ngayon, mga idol. May init na news, grabe, nagbabaga, inaresto ang kanyang spiritual advisor. At syempre, ilalabas na o isa sa publiko, nagkaroon ng botohan ang e-files, mga lodi, no? Hindi X-files, e-files. Alam niyo na yung e-files na yan, mga lods, no? Grabe. Tapos, eto rin, speaking of Trump, na merong spiritual advisor na pido. Spiritual advisor niya yun, ha? Hindi si Trump yun, ha? Eto mga lodi, ang bigat ng news na to, no? After President Trump applied pressure on the Saudi Crown Prince to increase his US investment to 1 trillion, the Crown Prince agreed on the spot. Grabe, no? Kasi ang usapan kasi is 600 billion lang. No, this is the art of the deal in action, mga idol. On the spot, mga lods, no? Parang inano ni Trump, gawin mo na 1 trillion, Brad. Saudi Prince, Mr. President, we are going to increase that 600 billion to almost 1 trillion in technology, AI, magnets that will create a lot of investment opportunities. Grabe. You're saying to me now the 600 billion will be 100 trillion? Oh, sabi ni Saudi Crown Prince, mga idol, definitely. Pakinggan nga natin. Grabe si Trump, oh. Tuwan-tuwa, oh. As in technology, in AI, in earth materials, magnet, etc., that will create a lot of investment opportunities. So you are doing that now. You're saying to me now that the 600 billion will be 1 trillion. Definitely, because what we are signing it will facilitate that. Grabe. Ang galing talaga sa no, mag-deal ni Trump. Ano to talaga si Trump, eh. Negotiator. Mga lods, no? Grabe, isa siya sa mga magagaling na nakakapag-close ng deal na naaayon o advantage sa kanya, mga lodi. Ganun kagaling yan si Trump. So ito na tayo, mag-crypto na nga tayo, mga lodi. Unahin na natin to sa Harvard University triples Bitcoin in investment, mga lodi, no? Harvard University Endowment Fund is betting big on Bitcoin. Grabe naman si Harvard. The university purchased more shares of BlackRock iShare Bitcoin Trust, no? Increasing its Bitcoin investment to $442.8 million, mga lodi, no? Grabe. The investment reflect a 3x increase from a previous holding 118. So dati 118.6 million lang, pero ngayon grabe. Umabot na sila ng $442.8 million, mga lodi, no? iBit, ito nga yung binanggit natin kanina, is now the university's biggest publicly disclosed investment. So, tumotodo sila, mga lodi, ngayon, no? So, good news yan. Kahit na medyo down yung market, mga idol, at ayan na nga, pa-down pa siya. Sige pa, mga idol, no? Ibaba mo pa. Bigyan mo ako ng chance ngayon. Hindi ko na papalampasin. Kasi grabe yung mga chance dito, mga lodi. 1 minute lang, eh. Yung malingat ka lang, pagbalik mo, talagang sumangat na. So ngayon, medyo babantayan ko na ito ng matindi, no? Kasi kahapon medyo hindi ako makapagbantay kasi marami tayong ginagawa, eh. Pero ngayon, bantay sarado to, Brad. Titignan natin kung makaka-position tayo. And gusto ko mag-position, eh. Mga lods talaga, eh. Kailangan ko. Tagal ko nang hindi nagtitrade, eh. Kumbaga sa adik, lobat na ako. Gusto ko na mag-trade. Oy, grabe yung issue sa Pilipinas ngayon, ha. Mga lodi, nagka-traiduran, hindi. Nagka-bulilyasuhan, parang ganun, mga lodi, no. Pero grabe yung balik, eh, no. Biglang naging issue na hindi raw kapatid hindi raw anak ni hindi raw sila magkapatid ng buo. Parang ganun. Naanin nyo ba yung balita niyon? Na iba raw yung tatay ni Amy. Kahit na iba yung tatay ni Amy, magkapatid pa rin sila kasi isa sila nanay. Tsaka sabay silang lumaki, nakita naman ng mga Pilipino yun, di ba? So, ang dami, no? Yung propaganda ngayon, mga lodi, grabe. Kung alam mo yung totoo, actually ako hindi ko naman talaga alam yung totoo, pero syempre, ginagamit ko yung research ko sa crypto. Minsan, ginagamit ko rin sa titignan ko rin yung mga nagre-research din ako sa kanila, mga lodi, no? So, grabe.
Ayokong ibigay yung bias ko kung kanino, pero ang sa tingin ko, mga idol, walang makukulong diyan. Walang makukulong, hindi bababayang si Bongbong kahit anong mangyari. Yun lang yun. Talagang maghihintay kayo ng 2028 mga lods. Ganun. Kahit ano pa yung maging issue ngayon, kahit sobrang pangit pa ng maging tawag dito, maging image, hindi yan bababa. Sa yun lang sa tingin ko, mga idol. Ha? Yan lang So, ayun yung opinion ko doon, mga lods, no? Pero hindi ko na masyadong siniseryoso yan, mga idol. Medyo, ang sa akin nga, ano yan, entertainment eh. Na masyado na lang ako na-entertain sa nangyayari sa politics ng Pinas. Sabi, hindi ka naman makabayan. Hindi, wala na tayong magagawa dyan, mga idol. Hindi na yun bababa. Ganun lang yan. Ito na. Ito to, grabe to. Kilala nyo to, si Dave Portnoy, mga idol. Ang ginawa ngayon ni Dave Portnoy nung bumagsak yung market ngayon, di ba? Nag-drop yung market, mga lodi. Pinakita niya na meron siyang, pakita mo na, nakita ko kanina yun eh. $1 million worth of XRP, $750,000 worth of Bitcoin, $400,000 worth of Ethereum. So, ang pinaka-solid na investment niya is XRP, $1 million worth of XRP. Mga idol, no? So, mas mataas yung XRP na binili niya kaysa sa Bitcoin and Ethereum. Ayun yung sinabi niya dito, mga lods. Pakinggan nga natin kasi hindi ko pa ito naririnig eh. Tingnan natin. The announcement last night, Monday, November 17th. If you want to look at what I did, here it is. I hope I'm not giving away nothing. Ito XRP. Bitcoin. I probably am, so I probably shouldn't show. 638 bought $500,000 of XRP. 637 bought 400,000 of ETH. 637 bought 750,000 of BTC. 636 bought 500 more or reverse of XRP. So in total, last night, $1 million of XRP, 400 ETH, 750 of BTC. Blood in the streets. Dave's like a piranha. Dave's like a great white. He's just shark on fins. Oh, you know what? Let's do it. I know we can't clip it. We can't play music. So it's too bad. This will. See, I want to play fins, but I can't play fins if they clip this because then the music companies. Anyways, fins to the left, fins to the right, BTC everywhere. So we had a crypto, a little dip in the market. I've been hold, Braveheart, hold. Last night I went. So I bought $2 million with crypto, $1 million of XRP, 750 of Bitcoin to add to my collection, and 400 of ETH. So I don't know, that's 2 million. Did I just get 2 million entries into this contest? I hope. Grabe, no? So, may sumang-ayon dyan, no? Ito, si Eric Trump, no? Sabi ni Eric Trump, smart trade. Di ba? So, smart trade para sa kanya yan. So, ang galing. Kaya naisip ko yun kasi, mas mataas yung XRP niya eh. Mga lods eh, 1 million, di ba? Tapos sumang-ayon si Trump. Kasi kung hindi siya sasangayon, parang sabihin niya, dapat mas madami yung Bitcoin na binili mo. Although siguro marami ng Bitcoin si Dave Portnoy. O kaya, yung Ethereum niya, meron na rin. So, pero at least, dun sa moment na yon mas malaki yung inalay niya sa XRP. Parang ganun na. So, ito. Ilala niya ito, si Raoul Pal. Raoul Pal just said, Bitcoin is about to explode like a rocket ship in the next 45 days. So, parehas sila, no? Tighten your seatbelt. Parehas sila nung sinabi nung nasa Guinness Book of World Record na highest IQ in the world. 'Di ba? Na sinabi rin na lilipad si Bitcoin sa loob ng 45 days. 'Di ba? Sabi ko nga parang manok 45 days 'di ba? Sabi ko ganoon. So, si Raoul Pal. Ang pangit na. Si Raoul Pal, mga idol, parang parehas sila ng prediction nung ibig sabihin mataas din pala IQ ni Raoul Pal, mga idol. Or kasi yung taong mataas yung IQ yung una nag-predict ng 45 days eh. Ayun yung pagkakaalam ko sa news kasi sa una ko sa kanya narinig yun, tsaka marami nag-news nun eh. So ngayon naman si Raoul Pal yung nagsabi. So it's either tama siya kasi ito OG na to, mga idol eh. Sa mundo ng crypto, isa to sa mga main player
player, mga idol, no? Yung mga opinion nito ay nagmamatter din sa mga crypto content creator. Talagang magaling to, mga lods, no? It's either tama yung mataas yung IQ or ginaya ni Raul Pal yun. So, grabe yun, mga lodi. Tapos ito, si CZ, sabi ni CZ, although parang alam ko na, medyo nakita ko na ito nakaraan eh. CZ, founder of Binance, sabi niya rito, major countries are entering a race to adopt Bitcoin. Don't sell Bitcoin to them. O, di ba? So, kumbaga, marami raw mga countries ngayon na ginagawa ng reserve o talagang nag-i-imbak sila ng Bitcoin. Yung sa Pilipinas nga, may nagsuggest nun eh, di ba? Kaya lang, medyo hindi na masikaso dahil ang dami ng issue ngayon eh, mga idol eh. Pero, etong mga countries na to ay nag-a-adapt na sila. So, sabi nga ni CC dito, don't sell your Bitcoin to them. Kumbaga, mas maganda meron din kayo, di ba? Hindi yung ibibigay nyo sa kanila. Kumbaga, wag nyo ibenta. Kailangan mag-hold kayo, ganun, mga idol, no? So, siyempre, good news. Bullish news. Diba? Breaking news, ito naman. The US SEC has approved Franklin Templeton Spot XRP ETF to launch on New York Stock Exchange. Boom. Pero ito sinasabi ko sa inyo, mga idol, once na inadapt na yan, o inano na yan, bibilang pa tayo kahit papano ng mga buwan o weeks para maramdaman natin yung epekto ng mga ETF. No, huwag kayo masyado magmadali. Pero dahil nandyan na yan, ibig sabihin, automatic na makaka-apekto yan in the future, mga idol, no? Ang kailangan mo na lang is hantayin yung epekto niya, mga lods, no? Pero automatic na yan, 'di ba? So ayun, uy, grabe oh. Kung ako yung nagpo-position nito, ito yung support yung isa, ito yung pangalawa. So binasag niya na yung pangalawa. So may chance na medyo bumaba pa to. Ang pangalawang, next na support niyan dito na, and then dito, no? So tayin natin yan. Yan ang ating last. Eto, mga idol, kaya ko to hinuli kasi parang ano to encouragement na pampalasan loob. XRP, sabi dito, take it or leave it, but I am effing staying. Sabi niya, no? If after everything happening right now and after a 45% drop from the local high, people still think XRP is going to crash even harder right after this ETF launches. So, kahit na may mga nag-drop na, inisip pa rin ng mga tao na hindi, babagsak pa yan. Kasi, pero hindi nila naisip yung magiging epekto ng ETF eh. Then let me make it simple, sabi niya. I'm effing riding it to zero and I am not effing selling now. Take it or leave it, your choice, sabi niya. Why I'm talking like this? Some of the big so-called XRP family accounts have been trying to shut me up, report me, and stop reposting my content. The shocking thing, it is coming from people whom I considered family. Nako, naglabas pala ng samahan loob to. Sino to, si Aimee? Ayan. They want to push their own narrative and ignore anything that doesn't fit it. Go check the repost from the big accounts of my post. There's nothing. I am a man of my word. Word. I'm a man of my word. When I say I'm not selling, I'm not. I'm not the type to scream, "Haya, $8 to $10 incoming for years." Parang ngayon Then secretly sell at 3.30 and then the market shift pretending things change. That's the real drama. Kumbaga, yung iba kasi sigaw na, oy, mag-$8 is $10 yan. Pero nung umabot lang ng 3.33, nagbenta na. No, so mga sutoy, no, walang palabra de honor. Ayun. Mabuloy-buyoy pa. Sabi dito, I won't expose names. I don't have screenshots, but I do have a friend inside one of those groups, and I've heard plenty over the last 2 months. A lot of people don't want me, siya yun, no, to be the head of the TA for XRP. Siya yun, di ba? Egrag Crypto. Ayan. So they quietly agree, don't repost him, don't share his work. Kumbaga nagtatampo pala to si Idol. No, pinagkakaisahan siya. And for the last 3 months, my account has been stuck between 90K to 91K, which is crazy because even during the bear market, it was growing faster.
That tells you enough. Sabi dito. But let me be clear, your behavior dragged me down to your level. I'll keep sharing my stance, I'll keep posting my TA, and I'll keep moving forward. Take it or leave it, I do not care. Each of one of you is grown up men and women and know what you have to do. O yan. So nag-rant lang pala siya. Akala ko naman may sasabihin malupit to. O ayan. Tingnan nga natin dito. Check natin ha. Check ko lang to saglit bago tayo matapos mga idol. No? BlackRock's clients just sold 523.2 million in Bitcoin ETF, the largest in history. Nako, kaya pala nag-drop eh. Kaya po 7 minutes ago, kaya pala nag-drop eh. May nagbenta na naman mga lodi. Ano ang presyo ng Bitcoin ngayon? 90? 80? Oy, bilisan mo. 90. Oh my goodness. 90.7. Parang ano, Lab Radio lang. 90.7. Lab Radio. Oh, ayan ha. Grabe. Ayan pa, going down pa. I'm going down, baby. Oh. Grabe, bumababa pa. So, titignan natin yan kung ano mangyayari ngayon mga idol. Ayun pala yung reason, no? Merong nagbenta ng 523.2 million Bitcoin ETF sa BlackRock to mga idol BlackRock clients, no? Kraken secured 200 million of Citadel Security. Okay. Short-term holders are in red, sabi dito mga idol, kasi parang lumipad pero ngayon dumagsak na ulit. Analyst warns, Bitcoin must hold 90k. Nako, mag-hold 90k. Nako, ano na ba? Ayan na, nasa 90k. 90k sakto. Mga idol. O, sana ma-hold niya nga yan, no? Ethereum launches privacy upgrade. Ito yung nagka-trending to kahapon kay Vitalik yan. Hindi ko na-save yung news na yun. During DevCon, Vitalik unveiled Kohaku, a modular privacy framework bringing opt-in privacy to Ethereum wallet and possibly ZK-enabled browser. So, medyo good sa kanila yan. Tom Lee, Ethereum is entering a super cycle. Naku, bullish na bullish lagi yan si Tom Lee. Yung Revolut, nakipag-partner sa Polygon. Grabe, buhay pa pala yung Polygon. Nabuhay yung Polygon Hyperliquid that both delayed. Nako. Ano pa? Yan na. Ano pa pwede natin puntahan ng news? Nako, huli na yung news ng Watcher Guru. November 18 pa. Hindi nag-upload. Hindi nag-news. Idol, yung King Balex. Last na natin to. Si Kalbo. Last natin to si Kalbo. Universal Basic Income Wallet starting. Told you sooner or later they would bring a government UB wallet. TikTok. Marshall Islands launches UBI digital wallet amid IMF warning. Nako, digital wallet sa atin wala, negative yan. AI did a cyber attack on its own last night. Yeah, we are so Oh my god. Paano kaya kung yung AI din talaga atakihin tayo? I mean, atakihin yung mga software, yung mga yung sa internet, 'di ba? Kontrolin, tapos ilabas lahat ng mga secret na documents, no? Ilabas yung mga scandal ng mga artista. No, grabe yun. Ito ano rin to mga idol Iniwanan na ng SEC yung crypto mga lods kasi kumbaga hindi na nila pupukusan o i-priority ang crypto, no? So ibig sabihin maluwag na. SEC is not naming crypto a risk anymore. Game over mga idol, no? Ito yung priorities here. So crypto name as ito yung 2024. Pagdating ng 2026, no na. Zero, nada. Ganun mga idol, no? So grabe. So ito muna, last na to. Kung mayroong bago si Madam. Tapos only 2 years ago,
Last. Promise, last. Matapos na, para last ng last no? Kraken just, ito na yun kanina nakita natin to. So ayun lang pala yung mga bagong news ngayon mga lods, no? So promise mamaya hindi alternate kasi ako maglalamay So mamaya hindi ako maglalamay. So baka makapag-upload tayo ng video. So kita-kits tayo mamaya mga idol. Sa pasensya na kayo hindi tayo nakapag-upload kahapon na biglaan kasi. So mamayang gabi magbabasa ako ng comment. Comment kayo dito at comment nyo kung ano yung masabi nyo sa news natin ngayon. Wala bang kwenta? Meron naman mga lods, no? So kita-kits tayo. Huwag nyo kalimutang i-like ang video, subscribe sa mga hindi ba nakasubscribe mga idol. At syempre sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link sa description. Check nyo rin yung channel ni Clovis Gaming para masama kayo sa raffle sa December. Mag-subscribe kayo sa kanya. So ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clovis Gaming and subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also if you never mind. Also if you don't subscribe to me this time, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7